Hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Wala kang laban sa taong ito at hindi ko alam kung kaya ko ba siyang talunin. Kaya hanggat maaari, umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo, J-Boy! Yun na nga Manong eh. Alam kong hindi mo kakayanin si Abilino. Kaya nga nandito ako para tumulong. Pasensya na kung matigas ang ulo ko. Ayoko lang mapahamak ka. Mag-aaral mo ko eh. At kung ano man ang laban mo, ay siya ding laban ko. Magkasama tayong mamamatay kung kinakailangan. Hangal ka talagang bata ka. Palibasa hindi mo naiintindihan ang lahat. Kung ikaw ang nasa lugar ko, mauunawaan mo ang sinasabi ko. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang biglang sumigaw si Avelino. Yaman din lang na nandito kayong dalawa. Bakit hindi nyo lang pagmasdan ang gagawin ko? Maglaro muna tayo. Pagmasdan nyo ang napakatahimik na baryo sa paanan ng burol. Napakapayapa, di ba? Walang kaingay-ingay. Wika ni Abilino. Nabasa na ni Manong Pandan ang gagawin nito, kaya sinubukan niyang pigilan. Huwag kang duwag, Abilino. Huwag mong idamay ang mga walang muwang na tao sa laban natin. Wika ni Manong Pandan. Duwag. Sino kaya ang natakot sa ating dalawa? Pinapaalis mo ang iyong mag-aaral. Bakit? Natatakot ka bang mamatay ang binatang yan? O ikaw, baka natatakot kang mamatay. Hindi mo na mapipigilan kung ano man ang nakatakda Pandan. At kagaya niya, pareho kayong hindi magtatagal sa mundo. Sisiguraduhin kong walang may iwan sa inyo. Maging ang sanggol na nasa sinapupunan ng babaeng yan. Nanlaki mga mata ni G-Boy nang marinig ang sinabi ni Abilino. Nakaturo ito sa direksyon kung saan nakatali si Angie. Teka, anong sinasabi mo? Anong sanggol? Tanong ni G-Boy. Tama siya, J-Boy. Nagdadalang tao si Angie. Wala din akong kaalam-alam eh. Hanggang sa siya na mismo nagsabi habang nakikipaglaban ako sa kanya. Tugon ni Manong Pandan. Walang iya ka. Sino ka sa palagay mo para saktan ng mag-ina ko? Tanong ni G-Boy. Kumalma ka, J-Boy. Hindi niya basta-bastang masasaktan sina Angie. Tignan mong mabuti ang kinaroroonan ng kasintahan mo. Napalingon si G-Boy sa punong pinagtalian kay Angie. Nakita nito ang 5 nakakataas na monghang nakapalibot sa dalaga. Nag-uusal sila ng mga inkantasyon. Wala pa ring magagawa ang mga monghang yan. Hindi sila ganong kalakas para pigilan ang dilubyong ibibigay ko sa buong baryo. Simula pa lang ng laro Pandan. Ano, tutunganga ka na lang ba? Wika ni Abilino. Biglang nagliparan papunta sa baryong nasa ibaba ng burol. Mga malalaking balang, mga salot na insekto. Dali-dali namang tumayo si Manong Pandan. Tumingin sa 5 monghang nakapalibot kay Angie. Kagad umalis ang isa sa mga ito. Nagtanggal ng kasuotang pang-itaas. Namangha si G-Boy sa nakitang kakayahan ng isang ito. Pinagpag ng mongha ang hinubad na kasuotan. Biglang natupok ang mga salot na insekto. Napasigaw sa galit si Abilino dahil hindi niya akalaing may kakayahang gumamit ng elemental na enerhiya ang isang mongha. Masyado mong minaliit ang kakayahan ng mga monghang kaibigan ko, Abilino. Huwag mo nang subukan pang gumawa ng kahit ano dahil wala ka ng kawala. Wika ni Manong Pandan.
Sa tingin mo, pupunta ako sa gera nang hindi ka pinaghahandaan? Tandaan mo, kahit mamatay man ako sa lugar na ito ngayon, hindi nangangahulugan na magtatagumpay kayo. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Sa oras na mamatay ako, babangon mula sa hukay ang mortal mong kaaway. Tugon ni Abilino. Sinong tinutukoy niya, Manong? Sino ang mortal mong kaaway? Tanong ni G-Boy. Walang iba kung hindi ang maestro ni Avelino. Imposible ang sinasabi niya. 10 taon na nakakaraan simula nang mapatay ko mambabarang na yon. Kaya wala nang paraan para maibalik siya sa mundo ng mga buhay. Wika ni Manong Pandan. Hindi ba, Manong, may sinabi ka sa akin noon? Isang ritual na maaaring makapagbalik ng buhay ng dating yumao, pero kailangan nito ng isang sakripisyo. Tugon ni Chiboy. Oo, tama ka. Pero ang kaalamang iyon ay limitado lang sa mga monga dahil sila lang ang may alam ng sekreto nito. Pag-uusap ng dalawa. Bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa kinakatayuan ni Avelino dahil nawala ito na parang pula. Naloko na. Mukhang natakasan tayo, Manong. Wika ni G-Boy. Hindi, G-Boy. Nasa paligid lang si Avelino. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, masyadong tuso ang taong yan. Kaya mag-iingat ka. Pagkasabi ni Manong Pandan, biglang naglabasan ang mga tao sa kakawyan. May dalang sandata ang mga ito. Naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Apo Pandan, ako na pong bahala sa mga taong to. Nasa ilalim sila ng manipulasyon ni Avelino. Isang paraan lang ang pwede kong gawin. Ngunit kailangan niyong umalis sa lugar na ito. Kung hindi, mabubura ang alaala niyo. Wika ni Bunsod. Narinig mo ang sinabi niya, J-Boy, kaya magmadali ka. Kunin mo si Angie at umalis na kayo sa lugar na ito. Wika ni Manong Pandan. Ngunit umiral na naman ang katigasan ng ulo ni G-Boy. Hindi, Manong. Sabay tayong aalis sa burol na to. Aray ko, para sa naman yun, Manong? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Bunsod? Kunin mo si Angie at umalis na kayo dito. Magpapaiwan ako para tumulog. Wika ni Manong Pandan. Manong, narinig ko po yung sinabi ni Apo Bunsod pero kagaya ng sinabi ko sa inyo, sabay tayong bababa sa burol na ito. Wika ni G-Boy. Pakiusap, iho, wag nang matigas ang ulo mo. Ayoko mapahamak ka. Gusto mo bang maulila sa amang anak mo? Tanong ni Manong Pandan. Manong, malayo sa katotohanan niyang sinasabi mo eh. Hindi ako mamamatay dito. Kung meron mang ililibing sa lupa, walang iba kung hindi si Avelino. Teka, saan nga ba nagpunta yun? Inikot ni G-Boy ang tingin sa paligid. Nakita nitong nakikihalo si Avelino sa mga tao. Saksakan ng karuwagan tong si Avelino. Bakit hindi ka lumabas sa pinagtataguan mo? Wika ni Manong Pandan. Ngunit tanging malakas na tawa lang ang isinagot ni Avelino. Talagang inaasar ako ng Avelino na to ah. Manong, pabayaan mo kung labanan ng isang yan. Wika ni G-Boy. Hindi, J-Boy. Hindi mo kakayanin si Avelino. Sundin mo ang sinabi ko. Kunin mo si Angie at umalis na kayo dito. Napalingon ang binata sa kasintahan. Unti-unti na itong nagkakamalay. Dali-daling tumakbo ang binata papunta kay Angie at kinalagan ito.
Angie, ayos ka lang ba? Kaya mo bang tumayo? Halika, kailangan nating umalis dito. Wika ng binata. Ngunit habang kinakalaga nito ang dalaga, bigla itong napasigaw. G-Boy! Sa likod mo! Paglingon ni G-Boy, isang malaking nilalang ang nakaambang susuntukin ng binata. Dali-daling niyakap ni G-Boy ang kasintahan. Tumalon siya para maiwasan ang atake ng nilalang. Binuhat nito si Angie at dinala sa ligtas na lugar. Angie, dito ka lang. Huwag mong tatanggalin yung kwintas na to para hindi ka magalaw ni Avelino. Wika ni G-Boy. Sabay abot ng kwintas na gawa sa dignum. Umalis na tayo dito, G-Boy. Ayokong mapahamak ka. Tugon ng dalaga. Alam mong hindi ko pwedeng iwanan si Manong Pandan. Kailangan niya ang tulong ko at isa pa. Gagawin ko to para sa inyo na magiging anak natin. Nanlaki mga mata ng dalaga dahil maging siya, hindi alam na may sanggol sa kanyang sinapupunan. Anong sinabi mo? Magiging anak natin? Oo, Angie. Hindi ko rin alam ang tungkol dito. Sinabi lang ni Avelino, kaya dito ka lang. Tandaan mo kahit ano pang mangyari. Isipin mo ang gagawin ko ay para sa inyong dalawa ng anak natin. Tugon ni G-Boy. Tumayo ito at dumampot ng putol na sanga upang gawing pamalo sa nilalang na noon ay papasugod sa kanya. Napasigaw ang binata sabay sa lubong dito. Iniampas nito ang hawak na kahoy sa ulo ng nilalang, dahilan para mapaatras ito. Ano, masarap ba? Eto, isa pa! Wika ng binata sabay hambalos ng hawak na pamalo sa panga ng kalaban. Bagya itong nawalan ng malay. Kaya naman kinuha ni G-Boy ang pagkakataon para makapag-usal ng dasal panggapos at pangparusa. Naglulupasay ang nilalang habang pilit na kumakawala sa hindi nakikitang tali na nakapalupot sa kanyang katawan. Nakatutok ang kamay ni G-Boy sa nilalang. Dahan-dahan itong kinukuyom ang kamao. Napatingala naman ng kalaban na tila sinasakal. Tuluyan na itong nawalan ng malay nang maisara ni G-Boy ang kanyang kamay. Halika na, Angie. Kailangan na nating umalis. Wika ng binata. Dali-dali namang tumakbo ang dalaga pababa ng burol hanggang sa narating nila ang baryo. Sinabihan ni G-Boy ang dalagang manatili sa kanilang tahanan dahil kailangan niyang balikan si Manong Pandan. Ngunit sa kasamaang palad, akmang aalis na ito, biglang nagpakita si Avelino. Tignan mo nga naman kayong dalawa. Hindi ba't napakagandang pagmasdan? Pero sayang, hanggang dito na lang kayo. Ang susunod na kaganapan, magiging alaala na lang ng mga mahal nyo sa buhay. Wika ni Avelino. Hinarangan naman ni G-Boy ang kasintahan. Huwag mong idamay si Angie. Kung may galit ka sa akin o kay Manong Pandan, ako na lang ang harapin mo. Tugon ni G-Boy. Alam mo, bata, tama ka, malaki ang galit ko kay Pandan dahil pinatay niya ang aking maestro. Ang tanging taong nakaunawa at nag-aruga sa amin ang kapatid kong si Ador. Kinuha niya sa akin ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. At yun din dapat ang mangyari sa kanya. Pero syempre, hindi ako hihinto sa iisang tao lang. Uubusin ko ang baryong to hanggang sa walang matira. Muling wika ni Avelino. Alam ni G-Boy ng mga sandaling iyon, wala nang ibang paraan kung hindi labanan ito ng harapan
Bagaman hindi tiyak sa mga mangyayari, kailangan niya itong gawin upang protektahan ang buhay ng kasintahan at ang sanggol na dinadala nito. Walang sabi-sabi ay biglang nagbitaw ng tigalpo si G-Boy, dahilan para panandali ang maparalisa ang katawan ni Avelino. Matapos ay hinila nito ang dalaga papasok sa kanilang tahanan. Angie, dito ka lang. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas ng bahay. Protektado ng mga orasyon ang lugar na to at walang elementong makakapasok. Wika ni G-Boy. Kung ganun, huwag ka na ring lumabas ng bahay, G-Boy. Dumito ka na lang. Hindi pwede, Angie. Kailangang harapin ko si Avelino. Kailangan matuldo ka na ang kasamaan niya. Dahil ito ang nararapat kong gawin. Huwag kang mag-alala, babalik ako ng buhay. Gaya ng palagi kong ginagawa. Niyakap ng dalaga si G-Boy. Sa pagkakataong iyon, tila ayaw niya itong pakawalan. Ilang sandali pa. Bigyan mo pa ako ng ilang sandali, G-Boy. Hayaan mong maramdaman ko ang presensya mo. Wika ni Angie. Kahit anong mangyari, palagi mong tatandaan. Babalik ako para sa inyo ng anak natin. Tugon ni G-Boy. Matapos ay kumawala sa pagkakayakap ang binata, kaagad lumabas ng bahay. Paglingon ni G-Boy, sakto namang nakawala na si Avelino sa tigalpong ginawa ni G-Boy. Mahusay ka din talaga mag-isip, ano? Kagaya ka nga ng iyong maestro. Isang mahusay na estudyante, pero sayang. Kasi hindi ka na mabubuhay ng matagal. Para namnamin ang karangalang ibibigay sa iyo sa mundo ng mga kagaya mo. Wika ni Avelino. Sabay bato ng atake kay G-Boy. Malalaking insekto ang bumalot sa katawan ng binata. Ngunit kagad ding natupok ang mga ito gamit ang kaalaman sa elemento ng apoy. Walang nakikita at nararamdaman ang pangkaraniwang tao sa ginagawa nila G-Boy. Ngunit sa pananaw ng isang taong may kakayahan at bukas ang kamalayan, halos mawasak na ang katawan ng mga ito sa pagpapalitan ng atake. Ano, kaya pa? Hanggang saan ka tatagal, bata? Tanong ni Avelino habang patuloy na inaatake si G-Boy. Hanggat humihinga ka pa, hindi susuko ang katawan ko. Sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo bago kita talikuran. Tugon ng binata sabay gante ng atake. Tuloy-tuloy ang paglaban ng dalawa. Samantalang si Manong Pandan at ang mga mongha, nagawa ng ibalik sa dati ang mga taong nasa ilalim ng manipulasyon ni Avelino. Nagtataka ang mga ito kung ano ang nangyari at kung paano silang napunta sa lugar na yun. Manatili muna kayo dito. Napakadelikado kung bababa kayo sa baryo. Mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat. Sa ngayon ay ligtas na kayo. Wika ni Manong Pandan habang sinusubukang pakalmahin ang mga tao. Ngayong ligtas na ang mga tao, magpapaalam na po kami, Apo Pandan. Hindi kami maaaring magtagal sa mundong ito. Wika ni Bunsud. Naunawaan naman ito ni Manong Pandan. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Ako nang bahala mula dito. Salamat sa pagdinig ng tawag ko. Matapos mag-usap ng dalawa, kagad nang naglaho ang mga mongha. Dali-dali namang bumaba ng baryo si Manong Pandan para tignan ang kalagayan ni G-Boy. Nahirapan pa itong hanapin ng dalawa dahil sa sabulag na ibinalot ni Avelino. Ngunit dahil mas mataas ang kaalaman ni Manong Pandan, nagawa niya itong basagin. Tumambad sa kanya ang dalawang patuloy na nakikipagbakbakan. Napalingon si Avelino sa kinaroroonan ni Manong Pandan.
Ngumiti ng nakakaloko. Kinuha naman ni G-Boy ang pagkakataon upang makalapit ng husto sa pag-aakalang magagawa niyang talunin sa pamamagitan ng pisikal na atake si Avelino. Ngunit nang makalapit ang binata, sinalubong siya nito ng sakal, dahilan para hindi makakilos at tuluyang maparalisa ang katawan. Nanlaki mga mata ni Manong Pandan dahil ito mismo ang nakita niya sa pangitain. J-Boy, walang yakabil ito. Bitawan mo, mag-aaral ko! Wika ni Manong Pandan. Dahil dito napalabas ng bahay si Angie. Kitang-kita ang sunod na ginawa ni Avelino sa binata. Panoorin mo, Pandan, kung paano kung papatayin ang pinakamamahal mong mag-aral. Wika ni Avelino. Sabay bato ng malakas na tigalpo sa binata. Biglang tumirik ang mga mata ni G-Boy. Pilit na kumakawala sa pagkakasakal ni Avelino. Ngunit sa kasamaang palad, nangihina na ang katawan nito at tila ba unti-unti nang binawian ng buhay. Dahil sa lakas ng tigalpong binato ni Avelino, tumalsik sa malayo si G-Boy. Tumama sa isang malaking bato. Tila biglang bumagal ang lahat para kay Manong Pandan nang makitang unti-unting bumabagsak sa lupa ang binata. Sobrang panlulumo ang naramdaman ni Manong Pandan. Hindi nito matanggap sa sarili na yun na ang katapusan ng mag-aaral. Nakatitig lang si G-Boy sa kanya habang pilit na tinataas ang kamay na tila ba humihingi ng saklolo. Dali-dali niya itong nilapitan. Hinawakan ng kamay. Manong, pasensya na po kung matigas po yung ulo ko. Pasensya na po kung hindi kita sinusunod. Hindi na po yata ako magtatagal, Manong. Ingatan niyo po yung sarili niyo. At palagi kang magdadala ng pang-ilaw para hindi ka madapa. Wika ng binata. Tumawa si Avelino. Akmang lalapit sana sa dalawa nang bigla siyang lingunin ni Manong Pandan. Nanlilisik ang mga mata nito. Ramdam ni Avelino ang napakalakas at napakadilim na aura ng matanda. Hindi maipaliwanag ni Avelino ang nararamdamang takot ng mga sandaling iyon. Kaya pinili nitong manatili sa kinakatayuan. Nabaling naman ang atensyon nito kay Angie na nooy nakasalampak sa sahig ng bahay habang pinagmamasdan na binabawian ng buhay ang kasintahan. Akmang sasalakayin sana ito ni Avelino. Ngunit laking gulat nito nang bigla siyang humagis papunta sa katawan ng malaking puno. Muli itong napatingin kay Manong Pandan. Nakita niyang hindi umaalis ang tingin ng matanda sa kanya. Ibinaling ni Manong Pandan ang atensyon sa mag-aaral. Hinawakan ito sa ulo. Idinantay sa kanyang binti. Huwag kang magsasalita ng ganyan, J-Boy. Ginawa mo lang ang nararapat, hindi matigas ang ulo mo. Isa kang malayang kaluluwa. Kaya hindi kita maaaring pigilan. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa mga may iwan mo. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ko sila papabayaan. Lalong-lalo na ang magiging anak niyo. Kaya magpahinga ka na. Paalam. Mabuti kong mag-aaral. Matapos magsalita ni Manong Pandan, bumitaw sa pagkakahawak ang binata. Unti-unting isnara ang mga mata at marahang ngumiti. Salamat po. Salamat po, Tatay Pandan.
Biglang nabalot ng nakakabinging katahimikan ng paligid habang unti-unting pumapaling ang ulo ni Jiboy. Napasigaw sa sobrang galit si Manong Pandan dahil sa pagpanaw ng kaisa-isang mag-aaral. Hindi rin alam ni Angie kung ano ang mararamdaman ng mga sandaling iyon. Nakatulala lang ito habang pinagmamasdan ang kasintahan. Marahan itong binuhat ni Manong Pandan at dinala sa tabi ng dalaga. Bantayan mo si J-Boy. May tatapusin lang ako. Wika ni Manong Pandan. Pinipigilan nito ang pag-iyak. Nilingon si Abilino na nooy nakakabawi pa lang sa natamong pinsala dulot ng atake ng matanda. Tatayo na sana ito nang biglang itinaas ni Manong Pandan ang kanang kamay. Naramdaman ni Abilino ang pagbalot sa kanya ng napakainit na enerhiya. Hindi nagsasalita ang matanda ng mga sandaling iyon. Nakapikit lang ito habang patuloy na nag-uusal ng mga dasal. Nanlaki mga mata ni Abilino dahil minsan niya nang nasaksiyan ang ganitong kakayahan ng matanda. Ito din ang ataking pumatay sa kanyang kuro. Dahan-dahang kinuyom ni Manong Pandan ang kamao. Lalo pang uminit ang pakiramdam ni Abilino hanggang sa tuluyang magliyab ang suot niyang damit. Habang umiiyak, binitawan ni Manong Pandan ang mga salitang ito. Hindi na dapat ako naawa sa'yo noon. Sana pinili ko na lang na patayin ka kasama ng iyong maestro. Kinuha mo sa akin ang taong nagbigay ng kahulugan ng buhay ko. Kaya pagbabayaran mo ito ng 10 ulit. Napasigaw si Abilino habang patuloy na nagliliyab ang kanyang katawan. Hanggang sa tuluyan itong matupok. Napaluhod na lang si Manong Pandan at tumagulgol sa pag-iyak. Nilapitan naman ito ni Angie at niyakap mula sa likod. Patawarin mo ako, Angie. Hindi ko nagawang protektahan si J-Boy. Patawad kung wala akong nagawa para pigilan ang pagyayaring ito. Wala kang dapat pagsisiyan, Manong Pandan. Ibinuwis ni Jiboy ang kanyang buhay para sa kapakanan namin ng anak niya at ng nakararami. Malungkot kong iisipin ngunit kahit papano, ipinagmamalaki ko. Ama ng sanggol na dinadala ko ang isang matapang na bayani. Pag-uusap ng dalawa. Nilapitan ng mga ito ang katawan ni Jiboy. Dinala sa likod ng bahay ni Manong Pandan. Alam mo ba, noong bata pa si J-Boy, hiniling niya sa akin na kung sakaling mauna siyang mamatay, dito ko siya ililibing. Wika ng matanda habang nakatitig sa napakagandang hardin ng mga halamang gamot. Papasikat na ang araw ng mga sandaling iyon, kaya't kitang-kita ang kagandahan na tila nakikiramay ang kapaligiran. Kung ganun po, mukhang kailangan nating tuparin ang kahilingan ni Jiboy. Napakasakit isipin. Dahil magulang ang dapat inililibing ng kanyang anak, hindi kabaliktaran. Muling wika ni Manong Pandan. Nung araw na yun, inayos ni Manong Pandan ang burol ni Jiboy. Matapos ang 3 araw ay nilibing nila ang binata. Lumipas ang ilang taon. Bingo! Bumalik ka nga ditong bata ka. Napakatigas talaga ng ulo mo. Manang-mana ka sa tatay mo. Sigaw ni Manong Pandan habang hinahabol ang isang paslit. Manong Pandan, bakit po? Ano po bang ginawa ni Bingo? Tanong ni Angie. Ay nako, pinaghalo-halo na naman ang mga sangkap sa paggawa ng lana. Ayun,
Hindi ko mapaghiwalay na muna eh. Ay, ay nakakainis. Manang-mana talaga sa ama niya itong si Bingo. Tugon ni Manong Pandan. Maya-maya ay bumalik ang paslit habang hila-hila ang isang sanga na may bahay ng putakte. Nanlaki mga mata ni Manong Pandan nang makita ito. Dali-daling nagtakbuhan papasok ng bahay at nagsara ng pinto. Ay nako! Mamamatay ako sa konsumisyon sa anak niyo, Angie. Pero masaya ako dahil kahit nawala si J-Boy, nandito naman kayo mag-ina para punan ang kanyang naiwan. Nangako po kasi ako kay Jiboy na mananatili kami sa inyong pangangalaga at para sa akin, panatag po ko nandito sa inyo ang anak namin. Dahil alam ko po, patuturuan niyo siya kung paano maging mabuting tao, kagaya po ng kanyang ama. Pag-uusap ng dalawa. Dahil sa presensya ni Bingo, unti-unting nawala ang kalungkutan ni Manong Pandan. Bago pa man isilang ang bata, halos malugmok ito dahil sa pangungulila kay Jiboy. Ngunit nang makita ang bagong silang na anak ng mag-aaral, tila nanumbalik ang lakas ng matanda. Muling nagkaroon ng saysay ang kanyang buhay. Pinalaki ng maayos ni Manong Pandan si Bingo. At kagaya ng ama, matalino ito at napakabait. Alam ni Manong Pandan na hindi siya magsisisi sa naging desisyon. Ginugol nito ang lahat ng panahon upang punuin ng mabubuting aral ang isipan ng paslit. Dahil sa huli, alam niyang ito ang magmamana ng kanyang kaalaman. Naway nagustuhan ninyo ang kasaysayan ni Jiboy, ang mag-aaral ni Manong Pandan, ang organikong manggagamot. Opinyon para sa kwento mga kabayan, naiyak ako dun sa part nung namamaalam si Jiboy, tas nung tinawag niya na Tatay Pandan, itong si Manong Pandan. Napatigil ako sa pag-narrate dun kasi tumulo talaga yung luha ko. Nakakalungkot man pero iba din yung saya na ibibigay kapag merong bagong pumalit yung anak ni Jiboy, si Bingo. Kumbaga nagkaroon uli ng bagong pag-asa si Manong Pandan na ipagpatuloy kung ano man ang nasimulan. Nakakalungkot man isipin pero ganito talaga ang buhay ng mga tumutulong sa ibang tao. Kumbaga kahit merong mawala sa kanila, hindi pa rin mawawala yung alab sa puso na tumulong sa iba. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ni Manong Pandan, ang organikong manggagamot. Kaya ba mga kabayan, share nyo naman sa comment section kung anong nagustuhan nyo sa kwento natin. Maraming salamat.